Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Para po sa ating simula, para masabi bang tatay, meron itong naging anak o asawa kahit sa pagkabinata? Napalaki ang anak at naibigay ang mga kailangan nito? Yan lamang ba ang mga basihan para masabing ama na ng tahanan? Subalit hindi ito ang ating mapapakinggang mensahe ngayon, kundi ang pagiging isang makadiyos na ama para sa mga anak. Ito pong ating mensahe ay dapat bago mag-Father's Day. Pero dahil po sa aking karamdaman, hindi po tayo nakapagkaroon ng gawain. Kaya nais kong balikan din ito para maging tulong at makapagpaalala lalo na sa mga ama ng tahanan. Kaya sa gabing ito, titingnan natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tatay. Sa pagkabasa natin kanina, ito po ang ating ginamit na teksto mula sa Proverbs chapter 20, verse 3 hanggang 7. At nung linggo ay marami ang bumati sa mga tatay at ito ang isa sa mga talata na naging trending. Sabi ko, uy, eksakto pala. Ito rin yung talagang inihanda ko at ito ang naisigurado ng Panginoon na mangusap sa bawat isa sa atin. Ang ating paksa sa gabing ito is itong a perfect father. Isang matuwid, may integridad na ama. Para malaman natin yan, lagi nating tignan kung ano bang ibig sabihin itong integrity. Sabi, integrity is the quality of having strong ethical or moral principles and following them at all times. At all times. No matter who's watching, a person with integrity, with honesty, honor, and truthfulness. Itong integrity, hindi lang po ito talaga pang lalaki. Ang tao po ito. Kay babae, kay lalaki ka, matanda ka, bata ka. Sa ngayon, tayo ay nagsasama-sama para sumamba sa Panginoon. Itong ating midweek service. Alam natin, sumasamba tayo sa Diyos. Nakaupo tayo, ano man itsura natin, pero alam natin kung ano ang dapat nating itsura, alam natin kung anong dapat suot natin, alam natin kung anong oras dapat tayo nandito, yan po yung integrity. Alam mo yung tama at yung tama, ginagawa mo po ito. Hindi ito yung sinasabi natin sa linggo. Mas iba yung minsan natin, freedom in Christ. Malaya tayo, pero minsan yung kalayaan natin, nalilimutan natin na malaya tayo, opo, pero alipin tayo ng ating Panginoon. Ang integrity ay may kalidad ng strong ethical and moral principle. Yan po yun na makikita natin dito. Sabi nga po sa iba't ibang version, ito po ay verse 7 ng Proverbs 20 verse 7. Sabi sa NASB, a righteous person who walks in his integrity, how blessed are his sons after him. Ang isang tatay na lumalakad sa kanyang integridad sa pagiging matuwid, napakapalad ng kanyang mga anak na sumusunod din sa kanya. Sabi nga sa isa pang version sa Word English Bible, a righteous man walks in integrity. Blessed are his children after him. Sabi pa sa isang amplified version, the righteous man who walks in integrity and lives life in accord with his godly beliefs. Ito po yung pagiging makadiyos na. How blessed, which is happy and spiritually secure, are his children after him. He who have his example to follow. Napakasarap no, makita natin na meron tayong mga anak na sumusunod sa atin. Alam natin, tayong mga tatay, tayong mga magulang, alam natin kung ano ang pwede natin ipakita sa kanila.
Ang lahat ng ito ay dahil sa ating mabuting moral bilang tatay, bilang maka-Diyos, at itong pamumuhay natin, ito yung ipinapakita natin sa kanila. Sa totoo lang, marami tayong minsan na naiisip natin na maraming nagsasabi, ate mo, yan ang ipapakain mo sa pamilya mo. Naiintindihan niyo ba yung integridad na pinag-uusapan? Hindi tayo nagpapakain ng nakaw para sa ating pamilya. Hindi tayo nagpapakain ng anumang pandaraya para may pakain natin sa ating pamilya, kundi magsisimula tayo sa pagiging isang mabuting tao, sa pagiging isang mabuting tatay, para maipakita natin ang isang magandang halimbawa at mamaya mas makikita po natin at mauunawaan. Ngayon, tignan natin, paano may tuturing ng isang ama ay matuwid? Of course, sinasabi rito ay ang pagiging isang pinuno, a leader. No, narinig din natin yan sa mga bati nung linggo, sa mga tatay, at father is a leader. Ang tatay po ang nangunguna para sa pamilya. Sa ngayon, hindi ko alam kung ilan dito ang mga tatay lamang. At marami kasi ay abala ang mga tatay at hindi natin kasama. Sa totoo, ang tatay ang dapat nangunguna, hindi ang nanay at lalong hindi ang anak. Kung ikaw ay isang tatay na Kristiyano, integridad na po natin. Nadali ng ating mga anak dahil ito ang nararapat na sinasabi ng salita ng Diyos. Tignan po natin itong sinasabi rito sa talata. Ang sabi rito, karangalan, no, sa isang tatay na ipakita niya ang kanyang katapatan sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Lalo itong verse 7, tinitignan po natin ng verse 7. Ang taong matuwid na lumalakad sa katapatan niya, mapalad ng kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Hindi lang yan, makita pa natin lalo sa talatang 4, ang tamad, at binabanggit sa talatang 3, meron ding hangal. Ang hangal, nakikipag-away, pero ang tamad, hindi nagtatrabaho. Dahil may katwiran, taginaw. Kung maghahanap siya ng anihan na, wala na, tapos na. Anong kukunin mo? Wala ka namang itinanim. Ano ang iyong aanihin? Subalit meron kong ipakita sa inyo sa isang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica bilang nagpapakita ng isang tatay. Ito po yung pag-usapan natin as a leader, bilang isang pinuno. Kaya niyo pong basahin ko itong unang Thessalonica chapter 2, verse 10 to 13 sa mabuting balita. Saksi ang Diyos, nakasaksi rin namin kayo kung paanong naging dalisay, matuwid, at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at inatasan na mamuhay ng alugod-lugod sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Isang pasasalamat po natin sa mga ama ng tahanan na tumutulong para dalhin ang kanyang mga anak malapit sa Panginoon. Tignan po natin talatang verse 12. Dito po natin titignan. Tatlong bagay ang makita natin dito. Una, pinayuhan. Sa English, exhorted. Others are needed and wanted so much more than financial help. Hindi lang pera. Kailangan din sa tatay ang gabay ng kanyang mga anak. Ang ama ang nagtuturo talaga sa mga anak. Of course, pag sinasabi natin edukasyon, parang nanay daw ang first teacher eh. Pero pagdating talaga sa mga moral, sa example, sa model, sa pagiging maka-Diyos, tatay talaga po ang dapat nagdadala nito. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, na ang mga tatay ay may malaking trabaho para sa kanyang anak at pamilya. Ang pangalawa, sinasabi nito, hindi lang niya pinapayuhan, pinalalakas din niya ang loob
ng kanyang mga anak. Comforted. Walang ibang mahalaga sa anak kundi ang oras ng ama na handang makinig at makipag-usap. Sapagkat alam naman natin kung sino ang madalas kausap, sila ang nagkakaroon ng closeness sa isa't isa. Kaysa sa bihira lamang mag-usap. Tayo, di ba meron tayong mga kaibigan? Sino yung close natin? Pansinin ko, sino yung lagi mong kausap? So ang tatay, kailangan ang tatay lagi nakakausap din ng mga anak. Dahil pag hindi, at alam lang ng tatay, magtrabaho, bumalik sa hapon, matulog, aalis ulit, tulog pa yung mga anak, wala siyang oras, magkakaroon tayo ng konting problema dyan. Hindi na sila masasanay lumapit sa atin. Kung lagi naman sa nanay, kawawa naman ang nanay kung nanay na lang lagi ang lalapitan. Pero tayo, kailangan tayo rin ang kalakasan ng ating mga anak. Tayo rin po ang nagpapalakas sa bawat isa sa kanila. Lalo na kung may problema. Mas maganda kung tayo mga tatay ang pwedeng lapitan ng ating mga anak. Handa silang mag-open ng kanilang anumang problema sa atin. Ang pangatlo, sa sinasabi nito, inatasa mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Charge. Fathers challenge their children by affirming the truth of God's word. They live out in front of them. Ipinapakita rin ng tatay. Hindi lang kasi sinasabi, anak, tayo ay may church, mag-ready na kayo. Pero bandang huli, nanonood ka pa ng TV, parang hindi ata magandang example yon. Kundi tayo po ang nagmumuna. We lead them because we are the leader, the fathers. Hindi po maakay ang mga anak sa Panginoon kung hindi sa tatay. Kailangan pa rin ang papel ng tatay. And you say you are a father, a Christian father, at hindi mo naman na ilalapit sa Diyos ang mga anak. Talaga bang Kristiyano kang ama? Ang isang tatay na Kristiyano, hindi siya papayag na ang kanyang anak ay hindi rin magiging Kristiyano. Mas malawak, mas malalim ang ating pagkaunawa, lalong meron tayong marugdog na damdamin ng ating mga anak. Hindi natin nahayaan, ayaw niya, ang tigas ng ulo niya. Minsan, hindi natin naiintindihan yung impyerno kapag ganyan ang ating kaisipan. Hindi natin naiintindihan yung kasasapitan, kapahamakan ng ating mahal sa buhay kapag hindi natin sila pangungunahan. Sabi nga po ni Andrew Curtis, Christian dad, ang isang makadiyos na tatay, has opportunity to reflect the gracious relationship God, the Father, has with His children. Kitang-kita natin ng isang Kristiyanong tatay, isang opportunity na po ito para makita ng mga anak natin na ang tatay natin nasa langit ay tunay na mabiyaya para sa kanyang mga anak. Ang pangalawa, pagiging modelo. Para maituring na isang matuwid ang tatay, we are the model. Sabi nga ng iba, kung meron mang unang idolo ang mga anak, walang iba kundi ang tatay. Ang tatay ang halimbawa na pinagtutularan ng mga anak. Sabi sa mga ngaral, chapter 10, 1 to 3, ang isang boteng pabango ay mapababaho ang isang patay na langaw. Grabe, no? Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira ng karunungan at karangalan. Kung matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Maging sa paglakad ng mangmang ay nahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Ano po ibig sabihin nito? Anong connection nito sa pinag-usapan natin pagiging modelo? Lagi natin naririnig kapag ang isang tao, ang dami mong ginagawa, pero minsan sa isang pagkakamali, at yun ang nagkakaproblema. Katulad po ng isang maliit na langaw, napakaliit na langaw,
Pero sabi ko, hindi ko pa na-try ito. Subukan ko nga ilagay ang langaw kaya ang isang patay na langaw sa isang kulon. Talaga bang babaho? Pero yun ang sinasabi ng Bible eh. Binabanggit din dyan yung bahagyang kamangmangan. Konti lang naman ang kamangmangan ko eh. Pero ano ang sabi ng Biblia? Nakakasira ng karunungan at karangalan. Hindi natin pwedeng baliwalain ang pagiging modelo natin. Ito ay ating laging pinahahalagan. Ang ating kamangmangan, hindi mo kayang itago yan. Lumalabas at lumalabas yan. Kaya kung hindi tayo magiging maingat at magiging maayos sa ating patutuo at puro damdamin ng ating paiiralin, magkakaproblema nga tayo. Balikan natin ang talatang 3 ng Proverbs 20. Pansin niyo ang isang tatay na may karangalan. Umiiwas sa alitan. Hindi siya mahilig sa gulo. Makinig kayo mabuti. Iba yung inaaway sa nakikipag-away. May umaaway sa'yo, hindi mo problema yon. Ang problema, ikaw ang nakikipag-away. Kaya sinasabi rito, ang isang taong marangal, umiiwas siya sa away. Kung may umaway sa kanya, hindi ko siya papatulan. Sa talatang 6, maraming taong naghahayag ng sariling katapatan, ngunit sinong makatagpo ng taong tapat? Ang taong tapat, kahit saan mo itapat, ay magtatapat. Iyan ang isang tao, isang tatay na may integridad. Kahit saan mo siya dalhin, magtatapat siya. Hindi pwedeng, wala naman nakakakita, agad, didiskarte ko. Hindi, wala naman nakakilala sa akin ito. Hindi. Kilala mo kung sino ka, alam mo yung tama. At ito yung gusto mong ipakita na sundan sa'yo ng mga anak mo. A life lived for Christ is the best inheritance we, the Father, can leave our children. Ang isang modelong namuhay kay Kristo ang pinaka magandang pamana natin na pwedeng iwan natin sa ating mga anak. We have to be a model para sa ating mga anak. At ang pangatlo, itong huli, para maturing na matuwid ang isang tatay, dapat po ay deboto. Tayo ay devoted sa ating Panginoon. Tama po ang narinig nyo, deboto, hindi debote. Iba yung debote. Ano ba yung debote? Tignan natin ang sinasabi ng Bible. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito, sabi sa mabuting balita. Maraming tatay. Sigurado marami. Maraming tatay ang umiinom. Pero itong sinasabi ng banal na kasulatan, nagpapababa ng dangal ang alak. Kaya kung ikaw ay magpapakalulong dito, isa na itong kamangmangan. Ang sabi pa sa ang salita ng Diyos version, ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya, kahihiyan, at away o kaguluhan. Aksidente. Kaya ang taong naglalasing, salat sa karunungan. So, ang mga lasenggo, hindi talaga matatalino yan. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Maging sa Bagong Tipan, may sinasabi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa Efeso 5:18. Huwag kayong maglalasing. Bakit? Dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Ang alak ay may espiritu. Pero ang Panginoon ay espiritu. Alin ang pipiliin mo? Kung ikaw ay isang deboto, espiritu ng Diyos. Pero kung ikaw ay isang debote, espiritu ng alak. Balikan natin itong talatang 7. Ulitin ko, ang taong matuwid na lumalakad sa katapatan niya, sa kanyang integridad, mapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Bilang isang makadiyos na tatay, kailangan natin magpakita na tayo mismo ay sumusunod sa ating Panginoon. Sabi ng isang pastor, si Coach Ray Clemente or Pastor Ray Clemente, ito yung holy habits
I worship as I work. Sumasamba ko habang nagtatrabaho. Ano po ang ibig sabihin nito? Para makita natin ang tatay ay isang deboto sa Panginoon. Ang daming sinasabi ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan, sa sulat ni Pablo sa Colosa, kahit dito sa Efeso, kung kayo ay magtatrabaho, tiyakin ninyo yung inyong tinatrabahuan, tinuturing nyo rin itong Panginoon na inyong sinusundan. At ganoon din dito sa atin. Kung tayo bilang tatay, sabihin natin, paano natin tuturuan ng ating mga anak ng salita ng Diyos kung tayo mismong mga tatay, hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Kamusta na po ang inyong pagbabasa ng Biblia? Paano tayo magtuturo sa ating mga anak kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Ano ipapakain natin sa mga anak kung hindi naman tayo nagtatrabaho araw-araw? Dito po pumapasok ang integridad ng isang tatay, ang pagiging matuwid. Ginagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin para maibigay niya ang nararapat para sa kanyang mga anak. Ang ganitong klaseng tatay ay may takot sa Diyos. Ito ang mga tatay na tinatawag nating devoto, handang magtiis at mag-antay na mailapit sa Diyos ang kanyang mga anak. Gumagawa siya ng pagiging modelo, pagiging pinuno, hanggang ipakita niya sa kanyang pagsisikap sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maipapasa niya ito sa kanyang mga anak. Sabi nga sa Kawikaan chapter 23 verse 24, ang ama ng matuwid ay lubos na sasaya at ang nagkaroon ng matalinong anak magagalak. Kung isang tatay ay deboto, mapapansin niyo yung kanyang pagiging matuwid nandoon eh. Kasi devoted siya sa Panginoon eh. Malapit siya sa Panginoon. At ang kanyang mga anak, magiging deboto, magiging matalino, magiging mabuting tao rin sila pagdating ng araw. Kapag ganito, walang talo, parehong panalo kapag ang ama ay naging matuwid para sa kanyang mga anak. Sapagkat ang magiging anak niya ay magiging matalino. Magagalak itong sabihin na mapalit siya dahil ang kanyang ama ay isang matuwid. Hindi ito yung madalas nating makita sa social media. Kapag may nagbe-birthday na tatay, yung sinasabi nila, best dad ever, pero pag kilala mo yung tatay, sira ulo yun na, daming bisyo na, walang hiya yun na. Ba't naging best dad ever? Hindi po. Ang pinag-uusapan natin dito, ito yung taong may integridad na lumalakad sa katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Sila yung talagang mga tatay na pwede natin sabihin, best dad ever. Hindi kung sino-sino lamang na masabi natin, tatay dahil may anak, nagtatrabaho, hindi po. Mga tatay na naglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Paul Washer, teach the scriptures to your children. I'm talking to the father. Discipline your children consistently. Nung Sunday, nakita natin, ang tatay natin sa langit nagdidisiplina. Tayo ba? Hindi. Hindi pwede. Model natin ang tatay natin. Kaya dinidisiplina din natin ang ating mga anak. And love your children unconditionally. If you do these things, you will have acted deeply. Kung sinasabi natin tayo ay deboto, tinuturuan natin talaga ng salita ng Diyos ang ating mga anak. Hindi po si pastor ang nagtuturo. Ang mga tatay ang nagtuturo din sa inyong mga anak, sa inyong kanya-kanya tahanan. Tinutuwid nyo rin sila kung mayroong pagkakamali at minamahal nyo sila. Laging pinapatawad sa kanilang mga pagkakasala para sa inyo. Kapag ito ay ating ginawa, susunod natin ang sinasabi na
Bago po ako magtapos, magpapakita ko sa inyo isang video patungkol sa isang tatay. At nais ko pong panoorin natin ito at unawain natin. Hindi po madali maging tatay. Malimit ang tatay ay nawawala sa picture. Pero sa ating napanood na video, tatay talaga. Siyang nag-iingat para sa kanyang pamilya. Sana maintindihan ito ng mga anak, maintindihan ito ng buong pamilya, ng tatay, ang ating pinuno, ng tatay, ang ating modelo, ng tatay, ang deboto para maglapit sa atin sa Panginoon. Para sa ating konklusyon, how blessed are the children who in their father sees the tender father love of God and find their way to live. Father isn't perfect, but a father who always gives a good glimpse of our Heavenly Father in heaven, and ideally, that's what a Christian dad should do. When a dad who loves the Lord corrects, comfort, instruct, and provides for the needs of his children, he models for them our perfect Father in heaven. Sabi nga, good fathers reflect the heavenly Father. Ang isang mabuting tatay, ipinapakita niya ang tatay na nasa langit. Para po sa ating aplikasyon, bilang isang ama, hindi lamang tayo nagpapalaki ng mga anak, kundi nagpapalapit din sa kanila sa Diyos. Hayaan ninyong ipamuhay ang nararapat na merong katapatan sa sarili bilang matuwid na ama para sa pamilya. Kung mag-aasawa nilang naman ang mga babae, ganitong klaseng lalaki na ang isang lalaki na merong integridad, handang mamuno, handang maging model, ipapakita ang kanyang deboto sa sabi nga, the best fathers not only gives us life, they teach us how to live. Ang isang tatay,
Hindi lang po buhay ang ibinibigay niyan sa mga bata. O pag naanak na, ayos na. Hindi po. Tinuturuan natin sila paano mamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon.